Sige, tayo pong lahat ay magsitayo. Magandang gabi sa ating lahat. Good evening. Welcome to our Wednesday midweek worship service. Let us open our Bibles to the book of Ephesians. Ephesians chapter number 5. Ephesians chapter 5. Nakita niyo na? Ephesians chapter 5, verse number 16. Yan. Yung buong verse, yun ang titulo natin yun. Redeeming the time because the days are evil. Amen? So, let us read this all together. Ready? Read. Redeeming the time because the days are evil. Nandyan din yung sagot. Why we must redeem the time? No? Pag sinabing redeem or redeeming the time, meaning let us seize every opportunity. Ibig sabihin, wala tayong sasayanging pagkakataon. Amen? Wala tayong sasayanging oras. Bakit? Kasi sabi ni Apostol Pablo, ang mga araw ay masama. Napakasama na ng panahon natin ngayon. Amen? At hindi lang napakasama, no? Pasama pa ng pasama. Kaya sabi ni Paul, redeeming the time because the days are evil. Let us pray. Panginoon naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na kami po muli, Panginoon, ay idinako niyo sa inyong bahay-sambahan upang kayo ay aming pasasalamatan, papurihan sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po, dakilang Diyos, sa inyong makapangyarihang salita na amin pong nabasa. Dalangin po namin, O Diyos, Banal na Espiritu, kayo po manguna sa amin. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan na maunawaan po ang mensahe, lalo na ang paksa namin pag-usapan ngayon. Redeeming the time because the days are evil. Muli, God, Holy Spirit, pangunahan niyo po kami. At O Diyos, patawarin niyo po kami sa lahat ng mga nagawa naming pagkukulang at pagkakasala laban po sa inyo. Salamat po. I-bless niyo po ang mga makakapanood ng preaching na ito through Facebook. Ang lahat ng ito ay dalangin namin hiling sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus naming Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Lahat ay magsasabi ng Amen. Amen. So please be seated. So dito po sa Book of Ephesians, napakaganda ng chapter na ito, kompleto. Meron din dito patungkol sa pag-aasawa. Pagdating dito sa verse number 22, no? Hanggang verse number 25. Pero hindi yan ang ating pag-uusapan. Dito tayo sa verse number 16. Pero bago ang verse 16, yung verse 15 muna, sabi ni Paul, see then that you walk circumspectly. Pag sinabing circumspectly, ibig sabihin carefully. Lumakad tayo ng merong pag-iingat. Hoy, tumingin kayo dito. Lagay ang cellphone sa ano? Cellphone. Dito kayo tumingin. Wala magsi-cellphone, ha? See then that you walk circumspectly. Kailangan mag-ingat sa ating lakad. Ang mga magulang, yun ang laging namumutawi sa mga bibig eh. Kapag umaalis yung mga anak, anong sinasabi ng mga magulang? Anak, ingat ka. Ingat ka. Amen? Ingat. Anak, may tumulo sa tenga mo. Ingat. Ba yung ingat? No? Ano ingat sa Tagalog? Luga. Pero dito, sabi ni Pablo, see then that you walk circumspectly, not as fools. Yung palang mga hangal, yun yung mga tao na hindi marunong mag-ingat. Tama ba? Nakalagay dyan eh. Ibig sabihin, if you are walking uncircumspectly, ibig sabihin, walang pag-iingat, sabi ni Pablo, para kang hangal. O hangal ka talaga.
Kaya kailangan talagang mag-ingat. Kahit sa mga kalsada, meron yung mga nakalagay. Pag kayo ay nasa galing sa Negros, mas galing ka sa Sagay, meron nakalagay doon sa kalsada, oh. Yung highway nakalagay sa gilid, malaking paalala, sabi, nakalagay doon eh. Kumbaga sa Tagalog, ganito, ingat ka sa pagdadrive mo, bata pa asawa mo. May nakalagay doon. Kalimutan ko sa Ilonggo eh. Oh, halong gid sa pag-drive, kay bata pa asawa mo. O, di ba? Yung iba naman, mag-ingat ka sa pagmamaneho mo, naghihintay mga anak mo. Mga ganun magandang paalala ba? Pero meron talaga na kahit na anong ingat mo, yung iba hindi naman marunong mag-ingat, nadadamay din. No? Kaya tayo, walang silbi rin ang ating pag-iingat kung wala tayo sa kalooban ng Diyos. Kasi nga, delikado ang ating kalagayan pag wala tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ni Paul, see then that you walk circumspectly. Kaya kailangan talaga mag-ingat. Ingatan natin ang ating mga sarili. Lalo na kayo mga kabataan, ingatan ninyo. No? Bakit kailangan natin mag-ingat? Kasi itong mundo na ating ginagalawan ay napakasama. Sabi nga ni Juan, di ba? This world lieth in wickedness. Napakasama ng mundo na ating ginagalawan. Kaya anong sabi niya? Sa verse number 6:15 ulit, see then that we walk circumspectly, not as fools, but as wise. Tapos, talong tayo sa verse 17, wherefore be ye not unwise. Be ye not unwise. Huwag kang maging hangal. But understanding what the will of the Lord is. Kailangan talaga maunawaan natin ano ba talaga ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. Ano ba talaga ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kaya kung meron kang ginagawa na hindi nakakaluwalhati sa Diyos, ibig sabihin, hindi yan kalooban ng Diyos. Pag hindi ang kalooban ng Diyos, ibig sabihin, hindi ka nag-iingat. At kapag hindi ka nag-iingat, madadali ka. Amen? Now, wherefore be ye not unwise, but understanding. You have to understand ano ba talaga ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Napaka-importante niyan. No, kasi pag wala ka sa kalooban ng Diyos, lahat ng gagawin mo. Do you remember the story about the prodigal son? No? The prodigal son went into the far country. Umalis siya, pumunta sa malayong lugar. At yung far country doon, sa spiritual na kalagayan, yun yung tinatawag na lugar na malayo sa kalooban ng Diyos. Anong meron sa far country? Ano yung una? No, a far country is a place of waste. Lugar ng pagsasayang. Sabi ng Bible and when he gathered all his, di ba, his substance, he wasted his substance with riotous living. Sinayang lang niya ang kanyang mga pagmamayari. Kaya pag tayo ay malayo sa kalooban ng Diyos, nagsasayang ka lang. Nagsasayang ka lang. Ano pa yung meron sa far country? Far country, which is the will of God. No? A far country is a place, o ibig sabihin outside of the will of God, yung far country, place of wandering. Wandering, yung nagliliwalayo ka lang, naglalatagaw, sa Bisaya pa. Wandering. W-A-N-D-E-R-I-N-G. Wandering. Pag yan, ikaw ay nasa malayo ka sa kalooban ng Diyos, no? Mas ano pa, far country is a place of want. Lugar ng pangangailangan. Pag nasa kalooban ka ba ng Diyos, wala ka ng pangangailangan. Meron naman. Pero kagandahan lang, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang daming pwedeng gamitin ng Diyos para yung mga pangangailangan natin ay may provide. Yung lingkod nga niya si Elijah, anong ginamit para mapakain? Anong ginamit?
Nag-grab. Anong gamit ng grab? Di ba, yung uwak. Yung Panginoon ay pinadalhan siya ng pagkain na hamburger kasi bread and flesh eh. Tapos, sinong nagdala? Uwak! Na yung uwak, imagine nyo, raven or ravens are flesh eater. Yung mga uwak, nanginginig ang laman yan kapag karne. Kasi mga gusto nila mga karne. Tama? Flesh eater na sila eh. Kaya naalala nyo, doon sa time of Noah, di ba, nung nasa loob sila ng arko, tapos na yung bukas ang Panginoon ng binuksan ni Noah yung bintana, nagpadala siya ng anong pinalabas siya una? Uwak, di ba? Bumalik ba yung uwak? Hindi. Bakit? Kasi paglabas ng uwak, sabi, daming patay. Lahat ng mga, hindi na bumalik. Pero, nagpalabas ulit si Noah. Anong pinalabas niya? Dove, kalapati. Bumalik yung kalapati. May daladalang dahon. So, ibig sabihin, tuyo na. Tuyo. Lumabas sila. Pero yung uwak, hindi talaga lumabas. Hindi bumalik. Bakit? Kasi nga, flesh eater nga sila. No? Pag nakakita ng laman, wow! No? Mga Kristiyano, hindi ka dapat uwak, ha? Ha? Na yung laman mo, lagi mong pinagbibigyan. Tama ba? Kaya sabi ni, tuloy natin yung doon sa Prodigal Son, di ba? Yung far country, place of waste, place of wandering, ano ba? Place of want. No? Place of weariness. Weariness. Kapaguran. Minsan, pagpagod tayo, parang ayaw na natin, gusto na natin sumurrender. Pero hindi tayo tinawag ng Diyos para sumurrender. Paglilingkod sa Diyos, no retreat, no surrender. Patay kung patay. Di ba? Maglilingkod ka sa Diyos, mamamatay ka. Hindi ka maglilingkod sa Diyos, mamamatay ka pa rin. Better die serving the Lord. No? One of my friend, pastor sa Sagay, si Sabito Sagay, Negros Occidental, si Pastor Danilo Banson. He was with the Lord last Monday, 11 a.m. Hinuha na siya ng Panginoon. So, nasa langit na siya. Ang sabi niya lagi sa kanyang kasama din si Pastor Jonathan, sabi niya, gusto kong mamatay, nasa bahay-sambahan ng Diyos. Natupad yun. He died on the house of God. Kasi andyan dito yung church nila. Doon siya sa umakanta pa eh. No? Kaya, doon na siya sa Panginoon. Ganun talaga ang buhay. No? Ang buhay natin, doon naman talaga tayo pupunta eh. No? Maglilingkod ka, sabihin ko nga ulit, maglilingkod ka, mamamatay ka. Magkakasakit ka rin, no? Hindi ka maglilingkod, ganun din naman. Mas maganda talaga na naglilingkod sa Diyos. Maganda talaga na naglilingkod sa Panginoon. Kasi sa Diyos tayo eh. Okay? So, ano ba yung meron sa far country? Last doon is, far country is a place of wickedness. Pag wala ka talaga sa kalooban ng Diyos, lahat ng gagawin mo, kasamaan. Ha? Kaya siguraduhin natin na nasa kalooban talaga tayo ng Diyos. Amen? Amen. Siguraduhin mo talaga na nasa kalooban tayo ng Diyos. Kaya, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Siguraduhin mo na nasa kalooban ka talaga ng Diyos.
Bakit? Kasi pag wala ka sa kalooban ng Diyos, you are in a very dangerous, not dangerous, dangerous place, dangerous situation. Wala ka sa kalooban ng Diyos eh. Amen? Delikado. Bakit? Ito natin sa verse 16. Because the days are evil. Napakasama ng panahon natin ngayon. Kaya sabi ni Paul, redeeming the time because the days are evil. Ibig sabihin, wala tayong palalagpasing panahon. Huwag nating sayangin yung panahon. Ako nga, parang bambira, 2 years na lang mami. Golden girl ka na, golden boy na ako. Hindi na natin may babalik yung panahon. Ikaw, Brad, ano ka na, Brad? Golden ka na? Isa pa niya? Hindi pa masawa. Anong pwede pa? Mag-asawa talaga. Hindi na namin may babalik yung era ng 20s. Na 20s kami, hindi na eh. Pero ang kagandahan, I got saved at the age of 21. Amen. At masasabi ko, mula nung na-save ako, 21, pagdating ng 23, na full time, wala akong pinagsisihan. Binigay ko lahat sa Panginoon. Di ba? Sabi nga ng kanta, di ba? If I just turn back the time, I can turn back the time. Kung babalikan ko yung nakaraan, pipiliin ko pa rin na maglingkod sa Panginoon. Ano, Pastor, kung 21 ka rin, pipiliin ko pa rin. Ano, maglingkod sa Diyos. Huwag nyo nasayangin yung pagkakataon kasi ang pagkakataon, yung oras, hindi na babalik yan. No? You cannot turn back the time. But you can always remember the time. No? Wala na eh. Dati, kaya ko maglaro ng 5 sunod-sunod. Initan pa, alas 12 ng tanghali. Nakapaa pa. Grabe no? Sipin mo yan. Tapos, ice tubig lang. Ice water lang. Hindi lang. Pinuha. Pero ngayon, pambira, paglaro pa ako. Ano? Sab na? Wala pang isang ano. Iba na, di ba, Brother Ronald, no? Ano, Brother Julius, no? Wala eh. Let us redeem the time. Ibig sabihin, ito, kung ano tayo ngayon, ito yung panahon na talagang ipag-ano natin ba? Ibigay natin yung the best. Amen? So, redeeming the time because the days are evil. So, ano dapat natin gawin? Number 1, let us serve God continuously. Maglingkod talaga tayo sa Diyos. Tuloy-tuloy lang. Merong time na parang nararamdaman mo na, parang ayaw mo na. Just continue to serve God. Let us serve God continuously. Tuloy lang. Hindi ka magkakamali kapag naglilingkod ka sa Diyos. Serving the Lord is always right. Amen. Laging tama maglingkod sa Panginoon. Amen? Ba't kailangan natin maglingkod? Sabi na, the days are evil. Napakasama ng panahon natin yan. Sipin mo may pinapanood ako sa yung mga dokumentary, may pinapanood ako, Dr. Insanity. Lahat yan mga kaso sa Amerika. Magugulat ka. Kanina napanood ko yung magkambal. Killiot ang apelido. Killiot. Magkambal lalaki, babae. Yung lalaki, pinatay niya yung kambal niya. Pinatay o napatay. Alam niyo ba kung paano? Siya pang tumawag sa 911 eh. Kasi pag may tumawag sa 911, ibig sabihin emergency yan. Sagot kagad yun yan. Yes, 911, what's the emergency? Sabi nung yung twin boy, sabi niya,
Sabi niya, I've killed my sister. I've killed my sister. What? How? I stabbed her. I stabbed. Sinaksak. Hindi pala killed. I stabbed my sister. Yeah. Is she breathing? Yeah. She's barely alive. Okay, you do CPR. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ganun. Tapos who's with you? My mom. My father. Where are they? They're at the other room. There's nanawaan, di ba? Kangan nga kayo eh. Oh. Where are they? They're the other room. Oh, wake them up, wake them up. Ginising. Niya, sigaw na yung daddy. Ow! What the? Oh, yeah. Tapos, may dumating na yung medics. Alam niyo ba, anong siya ay, pinusasan, sabi, no, I thought it was a dream. I am dreaming. At napatunayan nga na itong batang ito ay delikado pala yung yung sa Bisaya pag ginadaman ba? Yung mga muting laglag pala. No? Delikado. Meron ba nagaganyan dito? Ha? Delikado yan. Sipin mo nung pagtayo niya, kumuha ng kutsilyo tapos sinaksak yung isang saksak lang. Dahil sa saksak niya, napatay niyo yung kanyang Pero totoo talaga na So naanuhan siya, nakasuhan siya ng murder, pero nakapag-bail. Kasi nababa sa homicide. Kasi nga, napatunayan na tulog na. Kasi, nung in-interview siya, meron ka bang galit sa mo? Twin mo, sabi niya, no, I love her. She is my best friend, my best sister. She's my twin. Tama mo yan? Bago talaga matulog. Pag-pray talaga. Kuha na ng virus. Kinuha mo yung pera. Ito. Nawala yung pera. Nawala ang pera ni Umpong eh. Sabi yung, wala pera ko. Alam na, pag nahuli. Nag-inip lang yun eh. Mahirap yung I thought it was a dream, ha? I'm dreaming, okay? Bago yun. Pero talagang na nung pinapanood ko sabi, grabe, no? Pero pag titingnan mo, yung pamilya na yun, they're not serving the Lord. Iba talaga yung naglilingkod sa Panginoon. No? Kaya dito, mag-ingat kayo, ha? The days are evil. Kaya nga, magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos, nasa Kanya lahat eh. He is our shield. Amen? He is our shield. Kung sinabi mong shield, it speaks of protection. Nasa Kanya lahat. Sabi mo, lahat ng S, lahat ng P, nasa Kanya. Shield. Sabi ng Diyos kay Abraham, Proverbs, Genesis 15 verse 1, sabi niya, Abraham, fear not, because I am thy shield and thy great reward. I am thy shield, meaning I am your protector. Kailangan natin ng protection mula sa Diyos. Bakit? The days are evil. Amen. Kailangan natin yan. Merong mga pangyayari ngayon na hindi mo hayang ipaliwanag. Masasabi mo lang, Lord, bakit? Di ba? Just like yung what happened sa member ni Pastor Leslie. Grabing nangyari. According to Pastor Les, that lady was a very faithful lady. Laging nag-church. Laging nag-church. But she was brutally killed. Sabi ko, nag-usap kami ni Pastor Leslie. Sabi nung pinanood ko yung first night ng funeral mo, feel ko yung umiiyak siya habang nagpipreach eh. Paano mo nagawa? Paano ka nakapag-encourage? Nung kinausap nga daw niya yung kanyang mister nung namatay, first night,
Hindi siya sinasagot. Ganun lang. Di ba? Ibig sabihin, wala exempted sa mga heinous crime. Right. Even the believers. Kaya, kailangan talaga nating manalangin sa Panginoon. Lord, ingatan niyo po ako. Ingatan niyo po pamilya ko. Pag yung anak ko, pag-aalis, kamotor, ay mo sinasabi, ingat ka. Mag-helmet ka. So, hindi pa nag-helmet. Pag-alis niya, lagi, Lord, ingatan niyo po yung anak ko. Amen. Kasi isang disgrasya lang. Right. Ang laki na ng mababago. Right. Isang disgrasya lang. Ang laki na ng mababago. Di ba, Neil? Kaya nga, mag-iingat tayo, ha? Amen. The days are evil. Sabi ko nga sa inyo, kahit na anong ingat natin, kung hindi tayo naglilingkod sa Diyos, patay tayo. Right. Kaya let us serve God continuously. Pagpatuloy tayo lang sa paglilingkod sa Panginoon. Yun lang naman talaga eh. Di ba sabi ng Book of Psalms? Serve the Lord with gladness. Kalagay sa Psalm 100 yun. Basahin natin. Hindi lang basta-basta na naglilingkod, hindi naglilingkod na may kasiyahan. Right. Mahirap naman naglilingkod ka tapos hindi ka masaya. Right. Ha? Isang point lang to with sub-points. Yun lang ibibigay ko sa inyo, ha? Let us serve God continuously. Bakit? The days are evil. Right. At paano tayo maglingkod sa Panginoon? Of course, with gladness. Amen. With gladness. Yung masayang naglilingkod. Sabi ko nga sa inyo, if you're serving God without gladness, without joy, you're insulting God. Right. Kaya with gladness. Yung hindi ka masaya na naglilingkod, problema na yan eh. Right. Tama. Problema yan. At saka hindi ka talaga mag-i-enjoy sa paglilingkod. Amen. Hindi ka talaga mag-i-enjoy. Pero yung mga masaya na naglilingkod, they're enjoying. Right. Amen. Sipin mo, tama yung sinabi mo. 20 ba? 20 na preaching? Kami nga, pastor eh. Yung iba pa dun, mga estudyante pa namin dati eh. But ako, nakikinig pa rin. Nag-i-enjoy. Di ba? Kaya pag hindi ka na nag-i-enjoy, problema yan. Right. Hindi na problema ng Diyos yan. Problema mo na. Amen. Kasi pag hindi ka masaya sa isang bagay, sa isang ginagawa mo, titigil ka talaga. Right. Alisin mo yung enjoyment. Tingnan nyo. Yung iba, ang pag-aaral, mahirap naman talaga. Pero pag hindi mo i-enjoy yan, hihinto ka talaga. Amen. At siguraduhin natin na yung enjoyment natin laging nakatuon sa Panginoon. Ang iba ang enjoyment ng tao ngayon sa mga masasamang bagay. Diba? Meron din. Napanood ko rin. Yung mga dapat pinapanood. Dr. Insanity din. Mga kaso-kaso. Kaganda sa Amerika, pag merong kaso, tawag 911, meron kagad police. Tapos recorded lahat kasi meron silang body cam. Meron din isa, mag-best friend mula pa 5th grade. Sabihin, grade 5, best friend sila. Hanggang sa nag-college. Itong isa, nakagraduate. Yung isa, hindi man sinabi kung ano. So malayo yung lugar nila kasi nakahiwalay na. So itong graduate, pumunta dito sa kanyang best friend. Pagdating doon, nag-inuman. So nag-enjoy sila, nag-inuman. Hanggang sa natagpuan na lang yung sasakyan nitong yung best friend. Nahulog na nandun nakasubsob sa kanal. Mas wala na yung tao doon. So tinawagan. Yun nga, pinuntahan yung best friend na binisita nung nakagraduate. Ang sabi
lasing na lasing kagabi, tapos suka ng suka. Ako din lasing, pagising, nakatulog ako, pagising ko, wala na siya. Pero yung pala, pinatay niya. Pinatay nila, yung kanilang enjoyment, na ang dahilan ng kanilang enjoyment, nag-enjoy sila dahil sa alak, di ba? Tapos meron pang mga cocaine. Dahil doon, nag-enjoy sila, yung enjoyment nila, napunta sa patayan. Kaya ito ngayong nakapatay, pambihira. Prison, life imprisonment without the possibility of parole. Ibig sabihin, tuwing December, wala siya matatanggap na parole. Ibig sabihin, doon na siya mabubulok sa kulungan, doon na siya mamamatay. Pag titingnan mo, sayang, yung people pa! Sayang yung mga buhay ng mga to. Right. Ang nakita ko, kulang talaga ng salita ng Diyos. Kaya kung sa tingin mo, hindi ka na nag-enjoy, wala ka ng gladness sa paglilingkod sa Panginoon, ayusin mo yung buhay mo. Right. Bakit? Insulto nga sa Panginoon yan. Nilikha ka na ng Diyos, niligtas ka pa niya, tapos hindi ka nag-enjoy. Right. Ha? Kaya serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Kaya pagdating dito, pag masaya kayo, sing. Kahit na yung song leader natin, yung mga maganda, panat! Yung maintindihan, sino ba? Okay, Lord, send sa all, man. Men. Isang hindi ka maintindihan, basta kanta ka. Iba eh. Iba, nagchat-chat pa. Pagkanta-kanta. Ha? Kaya kung kayo nag-i-enjoy, siguraduhin nyo, nag-i-enjoy kayo, nag-i-enjoy tayo sa Panginoon. Di ba kayo nagsasawa? Anong mga unbeliever tayo? Di ba? Ang enjoyment natin sa sanlibutan? Mahirap naman, enjoyment mo, ganun pa rin sa sanlibutan. Tama yun. Kaya let us serve the Lord God continuously. Tuloy-tuloy lang. At paano? Let us serve the Lord, serve God with gladness. Kailangan masaya. Kailangan masaya. Yung iba, hindi pa rin masaya eh. Ha? Kailangan masaya. Yun lang naman ang pinaka-ano dyan eh. Masaya ka lang. Pag masaya ka sa ginagawa mo, tatagal ka dyan. Bakit maraming mga umaalis sa trabaho, di nagtatagal kasi hindi sila masaya sa kanilang. Di ba? Pero pag masaya ka dyan, wala yan sa malaking sweldo. Malaki nga sweldo mo, wala ka namang kasiyahan. Yung kasiyahan pa naman, hindi na ng pera. Pero pag masaya ka, higit sa lahat, ang kasiyahan mo, nasa kalooban ka ng Diyos, ay pambihira. Kaya tuloy-tuloy ka, okay? So let us serve the Lord continuously. Paano? Let us serve God or the Lord with gladness. Masaya. Masaya. Tanungin mo siya, Dino, masaya ka ba? Hindi yan sasagot na. Laging ganun. Ganun yan. Tanungin mo, pangit ba ako? Ganun yan. So, pangalawa, let us serve God with generosity. Ang Diyos natin, napaka-generous niya, di ba? Ang anak ko niya, binigay niya. Kaya tayo, bigay din natin yung buong buhay natin. Nakakalungkot. No? Di ba yung lagi kong sinasabi? When you give God, give your best. When you give to God, give your best. Do not give your leftovers. Huwag mo ibigay yung tira-tira mo. Ang Diyos ay hindi aso. Yung nakakalungkot, maraming Kristiyano, no, they spell God correctly, capital G-O-D, but they treat God as dog. Baliktad na. Imbis na
GOD, pagtrato nila sa Panginoon, baliktad na yung GOD. DOJ na. Dog. Bakit? Kasi ang binibigay, tira-tira. Right. Tira-tira. Tama po. O, tira-tira ang lakas. Kita mo, pupunta sa church, lulugo-lugo. Right. Kung hindi sa church, grabe ba eh. Pag sa church, hindi nga makaimin eh. Kung wala sa gawain, pakitang gilas, pasikat. Pero sa church, wala. Right. Right. Pag manood ng mga video sa cellphone, ang mata, dasimag. Pero pagdating sa preaching, nagpe-prayer meeting. Right. Kita nyo? Huwag naman, nakakahiya naman na bibigay natin sa Diyos ay tira-tira. Right. Ha? Sabi nga, di ba? Give God what is right, not what is left. Amen. Ibigay sa Diyos ang tama, hindi yung natira. Amen. Kaliwa. Give God what is right, not what is left. Tama naman, ibigay ang kanan, huwag ang kaliwa. No? Ibig sabihin, ibigay mo yung tama, yung right doon tama. Right. Ibigay mo kung ano yung tama, hindi yung tira-tira. Right. Tira-tira ang lakas. Tira-tira. No? Ang malupit pa, iba eh. Wala talagang binibigay. Right. Sabi, buti na lang ako, tira-tira, hindi pa talaga wala. Walang mabuti dun. Right. Dahil, let us serve the Lord with generosity. Amen. Kung paano napaka-generous ng Diyos sa buhay natin. Dapat ganun din tayo. Right. Amen? Amen. Ganyan dapat maglingkod. The days are evil. Right. The days are evil. Tandaan nyo, kung anong ginagawa mo, yun ang tinatanim mo, yun din ang aanihin mo pagdating ng araw. Right. Tandaan nyo yan. Yan ang biblical principle. What you sow, you reap. Right. Kung ano yung itinanim mo, aanihin mo. Right. Tama. Okay? Kung ano yung, sana yung mga bata pala? Ba't wala akong nakita mga bata? Sit down, sit down. Sino nandyan? Pati si Sander nandyan? Sino nandyan? Papasukin nga. Sabi ko nga sa inyo, ikaw hindi ka na bata ha? May dalawa ka ng girlfriend eh. Sino ba nandyan? Palabasin mo yung mga nandyan. Palabasin nyo ba? Palabasin nyo. Sino nandyan? Hindi ko naman babanggitin. Mapapahiya pa kayo ngayon. Lumabas kayo. Bakit nandyan? Ngayon pa yung schedule. Pwede naman mamaya. Kaya kayo, maging ano kayo ha, maging generous. Right. Amen. Huwag kayong ano ha, pagdating sa generous. So, mapagbigay ba? Amen. May yung the best mo sa Panginoon. Right. Ba? The best of your time. Hanggat may oras na makapaglingkod sa Diyos, punta! Lingkod sa Panginoon. Amen. Right. Amen? So, ang aking presumption ngayon, maraming hindi nakapunta siguro sa traffic. No? Eh, maunawaan mo naman yan. Pero kung hindi pumunta, meron namang oras. So, hindi tama yun. Right. Di ba? Right. Amen. Tama? O merong sakit. Okay lang yan. Pero kung kaya naman, sakit naman na hindi nakakahawa, o di pumunta ka.
Right. Pero yung sakit mo lang ay kuko, naipit sa pinto. Ano kinalaman yan pag pumunta ka dito? Correct. No. Amen. Punta! Ang tao na mahal ang Diyos, tingnan nyo, kahit na alisin natin ang Diyos muna, pero dapat hindi. Yung tao na nagmahal ng totoo, ano yan? Diba, sabi ko sa inyo, wala sa kanya, hindi issue sa kanya yung distansya. Tama? Right. Hindi issue sa kanya yung karamdaman. Kayo, nakaranas kayo, di ba, Brother Ronnie, pag umahal mo, kahit na may sakit, at pag sinabi ng mga mo, sunduin mo nga ako, talagang, di ba? No? Wala kang, para kang wala sakit eh. No? Pero pagdating sa Panginoon, ano? Kahit walang sakit, parang may sakit. Right. So, hindi physical ang problema. Ang problema, puso. Okay? Right. Kailangan maging generous tayo ha. Ibigay natin yung oras natin sa Panginoon. Then, give your time, the best of your time, the best of your talent. Ano ang talento mo? Paggamit mo sa Diyos. Correct. Amen. Yung boses mo, paggamit mo sa Panginoon. Right. Mga kabataan ngayon, saan magaling? Sa pagsagot-sagot. Correct. Tama. Ang boses ginagamit sa pagsagot. Pero dapat yung boses mo, gamitin mo yan sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ni Kristo. Yeah. No? Yung talento. Yung pag may talento ka, paggamit mo sa Diyos, imumultiply ng Diyos yung talento mo. Right. Pag magugulat ka, ang dami mo ng talento. Bakit? Imumultiply ng Diyos yan. Pero kahit may talento ka, hindi mo paggamit sa Diyos, wala. Sabi ko nga sa inyo, magiging wala kang dating. Correct. Right. Exacto. Kahit na ano, ang tinitingnan ng Diyos pagdating sa talento, hindi yung galing eh. Right. No? Hindi yung attitude. Amen. Maraming mga Kristiyano na talentado. Ang problema, pag mga tarantado lang. Kasi pagdating sa attitude, bagsak. Right. Kaya kahit na wala kang talento, maging okay lang yung attitude mo, bibigyan ka ng Diyos ng talento. Amen. Kaya sa gawain ng Diyos, hindi hinahanap ng Diyos yung mga talentado. Right. Hindi yung mga, ibig sabihin, God is not looking for people who has abilities. Hindi yung meron talagang magandang attitude. Amen. Maraming maabilidad eh. No? Pero pagdating sa attitude, bagsak. Right. Ulitin mo yan ha. Maraming mga maabilidad. Pero pagdating sa attitude, bagsak. Right. Tama. Hindi ka pwedeng gamitin ng Diyos. Hindi ka pwedeng gamitin. Right. Pag hindi ka nagamit ng Panginoon, iba ang gagamit sa'yo. Tama. Sino yan? Evil. Right. Pag ginamit ka ng evil, pakikinabangan ka muna niya. Pakikinabangan ka yan, pasisikatin sa sanlibutan, pagdating ng araw, bibitawan ka niya, babagsak ka na. Right. Ganun katindi ang Diablo. Ang goal nga ng Diablo, di ba, is to destroy, tama? To deceive. Tama ba? Ano? To discourage someone. Ganun ang goal ng Diablo. Pero ang goal ng Panginoon, ano? I-bless ka, pasayahin ang buhay mo. Kaya tuloy lang. Amen. Tuloy lang sa paglilingkod. Right. Kahit na sa tingin mo parang hindi mo na naintindihan yung mga nangyayari, tuloy ka lang! Amen. Diba sabi ng kanta, when you don't understand, when you can't see His plan, just trust His heart. Magtiwala ka lang sa Diyos, magtiwala ka lang sa Kanyang salita, magtiwala ka sa puso ng Panginoon. Amen. Kasi kailanman ang Diyos natin, hindi tayo ipapahamak. Right. Right. Okay?
Bigay mo lang talaga. Kaya nga, serve the Lord with generosity. The best of your time. No? The best of your talents. Ano yan, treasures, di ba? Kasi pag naibigay mo lahat, di na mahirap ibigay yung treasure. Amen? Amen? Amen. Ibigay nyo lahat sa Panginoon. Ibigay natin lahat sa Panginoon kasi ang Panginoon ang may-ari ng buhay natin. O sinabi ng Diyos na, hanggang dito ka na lang. Wala tayong magawa. Tama. No? Wala tayong magawa. Pag medyo pala nagkakaedad ka, no? Talagang marirealize mo, no? Isipin mo kaya kung paano pag line of 5 na, 50s. Sunod niyan, 60 na eh. Right. Ikaw, Brad, ano ka na ba? Senior ka na? Di ba? Yung line of 50, hindi mo na mababalikan yun. Wala, papunta ka na talaga sa line of 7. Yun ang mga grado ni, Tubing, no? Line of 7. Di ba? Pero blessing yung mahaba ang buhay natin. Amen. Tapos makikita mo yung, di ba? Yung generasyon mo, apo. Blessing yun eh. Right. Wala tayo, Kaya kayong mga kabataan, huwag niyong sayangin yung huwag niyong sayangin yung mga pagkakataon na binigay sa ng Diyos. Tama. Ngayon pa lang magtapat kayo sa Panginoon. Bakit? Kasi siyang may kapangyarihan eh. Siya ang nagpapahaba ng buhay. Right. Alisin niyo sa utak niyo ganito. Yung ba yung tsaka na ako. Tsaka na ako. Right. Huwag yung enjoy ko muna yung sanlibutan. Bata pa naman ako. Bata pa naman ako. Wala pa na akong 20. Huwag ganun. Ay, ganun. Baka nga hindi ka abot ng 20. Right. Tama. Dapat ang nasa utak ninyo, nasa puso nyo, Lord, gamitin niyo po ako. Amen. No? Brad Julius, ilan taon ka na, Brad? 50. O golden boy ka na pala, no? Golden boy. Saan si Kulot? Ha? Tulog. $50. Si tatay, 80. No? Meron 50, 60, 80. May 70. 70. Yung grado. Sander yun, Sander. No? Sabi ni Ben. Sabi ng papa niya, Ben, anak ni Pastor JP, kumusta yung grado mo? Ano ka ba? Top ka ba? Nagsikap nga ako na pumasa. Nagsikap lang daw siya para pumasa. Kung kailangan yung mga gradong matataas, nagsikap na nga akong pumasa. Ayos. Ayos ah. Yung maganda, at least nagsikap. No? Grabe yun si Ben. Hindi mo ma-absent yun. Ben, sama ka sa amin. Di ko ma-absent. Ano man? Pangitaon ko sa mga niangay sa ako. Di ka may niangay sa imo. 7 sila. Ako man sa mo ba? Di, lagi ko kay pangitaon ko nila. Masaya siya, no? Ibigay natin sa Panginoon, ha? Amen. Ha? Huwag niyong ulitin ko, ha? Huwag niyong sabihin na tsaka na. Yung sinasabi na yung procrastinator ka, yung mga lagi mong dinidelay, ang procrastination, sabi ko nga sa inyo, devil's technique yan. Devil's technique, devil's tactic. Sa demonyo yan. Amen. Ano ba laging sinasabi na, gusto sabihin mo na, maglilingkod ako sa Diyos. Sabi ng demonyo sa'yo, yung maglilingkod sa Diyos, okay yan. Okay yan, pero, tsaka na. Right. Bata ka pa, tsaka na. Enjoy mo muna yung sanlibutan. Tsaka na. Maglilingkod ako ng totoo at tapat. Sabi ng demonyo,
Okay yan, maglingkod ng totoo tapat, pero tsaka na. Dadayain, tsaka na, bata ka pa eh. Right. Tsaka na, procrastination tawag yan. No? Kaya huwag tayong mag-procrastinate. Amen. Kung ano yung kayang gawin mo ngayon, gawin mo na. Amen. What you can do today, do it now, not tomorrow. Because you will never know what will happen tomorrow. Baka hindi na natin masisilayan yung tomorrow. No? Right. Serve God with generosity. Kaya natin na. Sa 2025, kayo lang nakakalam, tayo lang nakakalam. No? Binigay ba natin sa Diyos yung the best natin? Bawi tayo sa 2026. Yeah. No? Lagi naman natin sinasabi yan eh. Okay? So let us serve God continuously. Paano? With gladness and with generosity. So, bigay natin sa Panginoon kasi He deserved the best. He deserved the best. All of God's people will say, Amen. Let us all stand up. Let's pray. Silent prayer. Everybody pray. Salamat din sa Panginoon. Redeeming the time. Bakit? Because the days are evil. We cannot change the day. Ang araw talaga ay pasama na ng pasama. Kaya kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin talaga. Yung kanyang protection, kailangan natin because the days are evil. So we need to serve God continuously. Tuloy-tuloy lang tayo. If you feel you're weak and you cannot move on, you cannot serve God anymore, just continue to serve the Lord. Magpatuloy lang sa paglilingkod sa Panginoon and let us serve God with gladness. May kasiyahan. Yun ang pinakasusi dyan. Maging masaya lang tayo. Tatagal tayo sa isang bagay kapag tayo ay may kasiyahan. At alam ko, sabi ng Bible, alam natin ito mga kapatid, ang tanging dahilan para mawala ang kasiyahan natin sa paglilingkod ay kasalanan. Kaya let us pray to God. Ano mga kasalanan natin, let us confess it to the Lord. The Lord is faithful and just to forgive us our sins. And let us serve God with generosity. Let us give the best to our God. The best of our time. The best of our talents. The best of our treasures. To God be all the glory. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa gabing ito. Thank you sa inyong makapangyarihang salita. Thank you for the reminders, Lord, that we must seize every opportunity because the days are evil. Redeeming the time because the days are evil. Lord, thank you. Though the days are evil, thank you, Lord, because in your name, in your presence, we have the protection because you are our shield. In our weaknesses, Lord, thank you because you are our strength. Lord, salamat po sa paalala. Lord, help us to serve you with gladness and with generosity. Thank you, Lord, so much. Thank you sa mga kapatid kong ito. Tulungan niyo po kami patuloy sa paglilingkod ng may kasiyahan. Lord, thank you for the year 2025. Malapit na magtapos ang year 2025, Panginoon. Marami nang nangyari. Marami nang nangyari. Marami nang mga lumipas. At Lord, hanggang ngayon nandito pa rin kami. Ito po dahil sa biyaya niyo. I-bless niyo po, Panginoon, ang aming mga buhay. Maging fruitful pa kami lalo sa year 2026. Salamat sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga pagkukulang namin sa inyo. Sa mga kasalanan na aming nagawa, patawarin niyo po kami. Muli, Panginoon, salamat po. Napakabuti niyo sa amin.
Lord, I pray for all the brethren, especially for the sick brethren. Lord, give them strength. Praying for Brother Monching. Lord, yung sitwasyon niya ngayon, Lord, give him strength. Ingatan niyo siya. Praying for Sister Radilyn, Lord, yung recovery from cesarean. Salamat sa bagong baby. We pray, Lord, that the baby will be stronger, will grow, especially in your ministry. Bless also their needs. Sama si Brother Elvis Pangin. Thank you, Lord, so much. Thank you for tonight. Lord, bless our offering. We ask all these things in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, and all of God's people will say, Amen, Amen. So let us give our offering. Amen. Thank you for watching. God bless you. Share this message, okay? God bless. Share ninyo ang message natin, ha? Salamat sa mga nanonood. God bless you all. Purihin ang Panginoon. Okay? So, nandito na lang. Maraming salamat. God bless you.